May mga lakad nandito po. So, ito po ang aming event ngayong umaga for the third time ang Kabisig Summit. So, ano po ang layunin ng Kabisig Summit? So, nakikita niyo po itong mga picture na yan. Parang tayo po, no? Group of people na nakikinig po sa seminar. Kasi ang layunin po ng Kabisig Summit ay makapagbigay po ng libreng seminar. Ito ginagawa na po natin ngayon. Para sa mga kabisig. Sino po ang mga kabisig sa tingin po ninyo? Kayo po. Yan. Kabisig po, ibig sabihin ay suki. Yan. At ang context po na ating seminar ay tungkol sa pagnenegosyo. So, sino po yung mga sari-sari store owners po dito? Yun, marami. Halos lahat po. Sino po yung wala, pero gusto po magkaroon ng negosyo sa hinaharap? Kami. Yan, si Mama. Actually po kasi ang event po natin, open to all. Pwede po sa may negosyo, pwede po sa wala. So, kung halimbawa po wala pa po kayo negosyo, makakatulong po sa inyo ito. Kasi para may idea po kayo kung paano magpatakbo po ng negosyo. Okay, sa tingin po ninyo, ang Kabisig Summit ay iniandog sa atin ng anong company po? Unilever. Unilever, very good po. Yan. Walang premium. Ano po yung mga Unilever products na alam po ninyo, yung mga nagamit nyo na po? Surf. Sir, ayan, pwede niyo po tingnan yung selling area natin. Sir, ano ba ma'am? Breeze. Breeze. Rexona. Yan, para sa home care po yun, which is i-discuss natin mamaya. Ano pa po? Rexona. Rexona. Nor. Norpure. Lahat pa ng Nor. Ayan, Close Up. Ayan, so, Sunsilk. Cream Silk Dove. So, yung mga nabanggit ko, ilan lang po yun sa mga pinakamabebentang produkto po ng Unilever. Pero marami po talaga siya. So, ang minention ko lang po yung mga fast moving. So, mamaya di-discuss din natin yan. Okay. So, sino po yung mga kabisig? Tanong ko lang po, kayo po ba lahat ay registered suki ng PTMS Mini Grocery? Yes. Ako, yes. And bago po tayo magpatuloy, no, gusto ko na ulit pasalamatan, palakpakan po natin, Miss Wendy Patcham. Ma'am Wendy Patcham po, no, ang sister po ng ating store owner, no, ng PTMS Mini Grocery. Palakpakan po natin si Miss Wendy. Yan, salamat po ulit, no, for the third time nagka-Bisig Summit tayo dito. And second time ko po, second time ko kami nalala pa ulit kayo, ma'am. Okay, ma'am, so baka meron po kayo gusto sabihin po sa kanila. Maraming salamat sa pagpunta. Sana lagi kayong bumisita sa aming store. Asahan niyo yung aming pa-Christmas. Yes. Oy, naka-video ka day ah. May ebidensya ako. Thank you so much, Ma'am Wendy. Actually, sa closing remarks ko dapat si Ma'am Wendy. Pero, syempre, medyo excited tayo eh. No? Excited yung makita yung kagandahan ng ating store owner. Okay po, so yun nga po. Yung iba po sa inyo, napasali ko na eh. Sa We Are Kabisig Store. Si Ma'am nakasali na to, alam ko eh. Ayan, We Are Kabisig Store PH. Yan po yung Facebook group namin. No? So far po meron na kaming 22,000 members. No? Diba? And counting and growing pa. So, yan po. Mamaya po balikan natin yan. Kasi magbibigay po kami ng break time sa mga gusto po magdagdag ng kanilang pinamili. So, mamaya po bubuksan ko yung hotspot ko para makakonect po kayo sa wifi ko. Okay. Ano po ba ang benefit pag sumali po mag-TikTok dito? Sumayaw, kumanta, yan. So, gamitin niyo po yung talento po ninyo. Yan, ipakita niyo po sa 22,000 members po ng We Are Kabisig. Kasi namimigay po sila ng 500 peso GCash. Gusto niyo po yun? Diba? Pinakita niyo lang yung talento ninyo, nanalo na kayo ng GCash. Hindi lang po yun. Diba nakikita po ninyo, ang dami nating paraffol. Mas marami pa po pag sumali kayo sa group po natin. No? Yeah. So, hintayin nyo lang po, nakapasali na po kayo, hintayin nyo lang po kung paano sumali, ano po yung mechanics. No? Ayan. So, usually po monthly meron sila mga paraffol. Okay. Ano pa? Unlimited tips po tungkol sa pagnenegosyo. So, ito po kasing i-discuss ko ay basic lang po. No, mga reminders lang na magagamit nyo rin naman po talaga. Pero, kung gusto nyo po ng deeper information, deeper understanding pa tungkol sa pagnenegosyo, sali po kayo sa group natin. So, babalikan po natin ito, huwag kayo mag-alala. So, yun po. Yan, ito po yung edit code ng PPMS Mini Grocery. Yan. So, ito po yung
ang sinasabi kong reminders po, para sa mga sari-sari store owners, ulitin ko lang po, taas po ang kamay ng mga sari-sari store owner po dito. Yan, si sir, si ma'am, marami po, okay. So, yan. Meron po ako dito 4 na ka-basic reminders para sa mga madiscarding sari-sari store owner. Una, yan. Dapat knows mo ang, ano po, number 1. Pwede pong pabasa. Ang daloy ng Pera. Ano po ang English ng daloy? Daloy. Flow. Flow. Very good si ma'am. Flow. Ang pera, English, money or cash. So, it means in English, daloy ng pera ay cash flow. So, ang cash flow po, tumutukoy sa lahat ng pera na pumapasok at lumalabas po sa tindahan po natin. Di ba pag nagnenegosyo tayo, hindi naman po lahat pasok pera. Tama po? Tama. Di ba meron din po tayo mga expenses? Kaya naman po, ang cash flow ay divided po sa dalawa. Ano yon? Number 1 ay cash inflow. Yan po yung pasok pera. Or, yung mga papasok na pera po kagaya ng, anong example? Sales. Diba, syempre pag nakabenta po tayo, diba, pasok pera yun sa atin. Halimbawa po may nagbayad ng utang. Diba po? Sino po dito yung nagpapautang? Wala. Wala. Sino nangungutang? Ay, kami. Ayan. Actually po, ang utang hindi naman po masama talaga yan. Kasama po yan sa pagnenegosyo. Kailan lang po siya nagiging masama? Kapag di nagbayad. Pag hindi nagbayad. Kaya po, kapag papautang po tayo, mama, yung trusted natin, yung kilala po natin na good payer. Okay, so ilan lang po yun sa mga example ng cash inflow o pasok pera. Ano po yun? Sales. Pag may nabenta po tayo, tsaka halimbawa may nagbayad ng utang. Di ba pag may nagbabayad ng utang, nagpautang tayo, labas pera yun. Eh nagbayad siya. So, considered, pasok pera na sa atin. Sa atin na yun, kasi nabayaran na tayo. Okay, so ano po ang kabaliktaran ng cash in? Di ba Cash parang out. Gcash in, Gcash out na? Cash out. Out. So, cash outflow. Yun. So, ito naman po yung mga binabayaran po natin or expenses. Kagaya po ng ano po yung mga expenses natin sa tindahan. Kuryente. Tawa po yung mga bills, ma'am, Wendy, no? Ano pa po yung mga bills natin bukod sa kuryente? Internet, tubig. Halimbawa po, nagpapasahod tayo sa tao, manpower, no? Or nangungupahan po. Magbabayad po tayo ng pwesto sa tindahan. O yung mga stocks na pinamimili po natin, di ba, labas pera din po yun. So, nagiging inflow lang po sila pag nabibili po sila. So, halimbawa po, ano natin? Ang tindahan po natin, nandun lang po sa harap ng bahay natin. Di ba? Makakatipid po tayo sa bills. Kasi kung ano yung bills ng bahay natin, yun din yung sa tindahan. Tapos, hindi na rin po tayo magbabayad ng pwesto. Tama po. Okay. Tama. So, ano po ulit yung dalawang uri ng cash flow? Cash out at cash in. Cash outflow at Cash in. cash in. Very good. Okay. So, number 2. Ano po yung number 2? Knows mo ang benta at kita. Knows mo ang benta at kita. Sino po yung makakapagsabi sa akin ng pagkakaiba po ng benta at kita? Kahit anong ano po. Ano po yung pagkakaintindi po ninyo sa pagkakaiba po ng benta at kita? Parehas? Ano, may pagkakaiba po siya. Ano po yung sa tingin ninyo pagkakaiba? Yung kita, yun yung tubo. Opo, yung kita. Yun yung tubo ng paninda mo. So, yung kita, yung sales mo. Yun. Opo, tama. Yung kita ay Yung- sales. Yung yes. benta, ano naman po yung benta? Yung puhunan. Puhunan plus tubo. So, ang benta po ay puhunan plus tubo. Pero ang kita ay, ano po? Tubo lang. Opo. So, yun nga po, ditin ko, ang benta po equals puhunan plus tubo. Ang kita po ay tubo lang. Ano din pangalan mo, ma'am? Jenny po. Jenny. Ma'am Jenny, palapakan po natin si Ma'am Jenny. Okay. Nakumbog niya po yung explanation na yun. Okay. So, yun po ang number 2. Nakat-knows nyo ang benta at kita. Dito naman po tayo sa number 3. Knows mo ang mga paninda. Bakit po? Para alam po natin kung ano po yung
ibebenta natin, ano po yung mga madalas nating bibilin kasi laging hinahanap, at ano po yung hindi masyado, kasi hindi naman po hinahanap sa atin masyado, di ba parang ganun, kung ano yung mabenta sa hindi, kaya dapat alam niyo po kung ano yung mga paninda natin. Parang ganito po, ano pong napansin niyo po dito sa shelf natin na to? Ano po napansin niyo dito sa shelf natin, ma'am? Ano, may... Ito, halos wala nang laman, Walang ubos na laman. po yung stocks. Opo, yun yung tinatawag po natin na fast moving. Pag fast moving po, ano po ibig sabihin po nun? Yan yung lagi pong hinahanap sa atin, mabenta in short. So, base po sa mga experiences po ninyo sa tindahan, Madam Sir, ano po yung mga fast moving na produkto na naalam po ninyo, nakita po ninyo? Shampoo. Shampoo, ano pa po? Sabon. Kape, sabon. Yes. Ano pa po? Bigas. So, ano pa? Alak. Sabi ni Sir, alak na. Ayan, asukal. Yung mga ginagamit po sa amin araw-araw or daily needs. Okay, so yun po yung fast moving, yung kailangan po natin sa pang-araw-araw. Ano naman po yung kabaliktaran nun? Ito, tingnan nyo po. Ano po napansin nyo? Hindi siya mabili. Hindi siya masyadong mabili. So, puno pa, no? Kasi hindi masyadong gumagalaw. Meaning, ano ang kabaliktaran po ng fast moving? Slow moving, very good po. So, slow moving siya, meaning hindi po siya masyadong nabibili. Kagaya po ng ano po yung mga example po ng slow moving? O yung mga hindi masyadong mabenta po na produkto na na-encounter po ninyo. Yan. Halimbawa po, yung mga accessories. Tama po? Yes. Accessories. Ano pa po? Ano pa po yung mga hindi masyado nabibili? Hindi masyado mabenta? Ano daw? Itlog daw? Mabenta itlog. Depende po yan sa actually po, depende po sa season. Or seasonal po siya, occasional, o kaya, tawag dito yung mga hindi po pang-araw-araw na ginagamit. Diba? Yung fast moving po kasi ito yung halos araw-araw na ginagamit. So, bigyan ko kayo ng example. Accessories. Opo, accessories yan. Hindi po masyado mabenta yan. Slow moving siya. Like yung kandila din po. Diba? Nagiging mabenta lang po siya kapag brown out o kapag kayo mga sa araw ng patay. Mga ganun po, seasonal lang. So, ang pagkakaiba po, fast moving, daily needs, daily essential, or basic essential. Ang slow moving po ay seasonal product lang po. Depende po sa panahon, depende sa area, depende rin po sa mga tao. Okay, so, ano yung superstore? Ito, tanong ko, ano yung superstore? Itinalaga ng Unilever under the basic program na pinagkukunan po ninyo ng inyong mga paninda. Kagaya po nito. Ayan. Tanong ko lang po, lahat po ba kayo ay malapit sa PTMS? Mini grocery. Yes. Lahat po. Wala pong mga nag-commute, lahat po walking distance. Okay. Mura po ba ang pinamimili natin sa PTMS grocery? Yes. Meron din po ba silang mga promos kagaya po ng Kabisig Loyalty Deals? Meron po ba silang mga promo? Meron. Meron din po. Meron Ma'am Wendy, mga Kabisig Loyalty Deals. Minsan po meron. Wala pa po. Okay, sige. Pero soon po magkakaroon na rin po yan. Okay? And ito po, TCP app or tindahan na partner app. Ayan, para po siyang Shopee or Lazada. So mamaya iraran ko po sa inyo to. Sino po meron ng ganito? Ayan, si Ma'am meron na kasi nalala ko dati nagpa-install dati tayo. Si Ma'am din nata meron na. Si Ma'am parang. Sino pa po? Si Ma'am lang. Okay. Dati pa? Okay. So, i-discuss ko na lang po yung TCP para makita nyo na lang po. Okay. So, tanong po, sino po ang inyong superstore? Ayan, sino ang superstore po ninyo? PTM. Si PTM, Mini Grocery yan. Pagmamay-ari po ni Miss Adeline, no? Patiam, ayan. At ang nag-represent po ang kanyang sister, Miss Wendy. Yan, salamat po.